Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Lakers, nagdesisyon na kay Coloco at Jordan Goodwin. LA Clippers, sisirain ang plano ng Spurs na kumuha ng center. At Kevon Looney and Gary Payton inaasahang mawawala sa free agency. Noong linggo, ipinaalam ni LeBron James sa Los Angeles Lakers na gagamitin niya ang player option sa kanyang kontrata para sa susunod na season. Samantala, si forward Dorian Finney-Smith ay nagpasya namang tanggihan ang kanyang player option at maging isang free agent. Kung pipiliin man ni Finney-Smith na manatili sa Lakers sa ilalim ng bagong kontrata o lumipat sa ibang team, maaaring makaapekto ito sa magiging desisyon ng team pagdating sa paghabol sa ibang players. Isa siya sa naging mahalagang bahagi ng team matapos siyang makuha sa isang trade noong huling bahagi ng Desyembre. Gayunpaman, kailangan din ng Lakers na mag-develop ng mga young players. Kinuha nila si Jordan Goodwin mula sa G League sa kalagitnaan ng season at nagpakita ito ng potensyal sa parehong dulo ng court. Samantala si Christian Coloco, isang sentro na pinirmahan ng team sa isang two-way contract noong nakaraang off-season, ay maaaring may kaunting potensyal din. Kinuha ng team ang team option nito kay Goodwin at nagbigay rin ito ng two-way qualifying offer kay Coloco na magpapa-restricted free agent sa kanya. Si Goodwin, isang 6'5" na shooting guard, ay may average na 5.6 points, 3.9 rebounds, 1.4 assists, and 1.0 steals in 18.7 minutes a game while making 38.2% of his 3-point attempts during the regular season. Namangha ang marami sa kanya dahil sa tuloy-tuloy na pagsusumikap sa pagkuha ng rebounds at mga loose ball pati na rin sa kanyang depensa. Samantala, si Coloco ay may kakayahang mag-block ng mga shots at kumuha ng rebound pati na rin ang tumanggap ng lob passes at mag-convert ng puntos. Nakapaglaro siya sa 37 laro ng regular season para sa Los Angeles matapos hindi makalaro sa buong 2023-24 season dahil sa issue sa blood clot. Sa sumunod na balita naman, lalo nang nagiging interesado ang San Antonio Spurs na kunin si Luke Kornet, sentro ng Boston Celtics, kapag nag-expire na ang kasalukuyang kontrata nito at maging isang free agent. Si Kornet na may taas na 7'1" ay maaring maging solidong dagdag sa frontcourt ng Spurs na pinangungunahan ni All-Star center Victor Wembanyama. Gayunpaman, magdadala si Kornet ng magandang balanse sa French center bilang isang mas depensibo at rebound-focused na malaking player. Ngunit maaaring bumaba ang tsansa ng Spurs na makuha si Kornet dahil ayon sa isang ulat mula kay basketball writer Mark Stein, nagpapakita na rin ng interes ang Los Angeles Clippers sa 29 na taon na player. Ayon sa ulat, nais ng Los Angeles na ipare si Kornet kay veteranong sentro Ivica Zubac na pinirmahan nila ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $58.6 million noong nakaraang taon ng Agosto. Kung makuha ng Clippers si Kornet, maaaring maging isa ito sa pinakamahusay na frontcourt sa buong liga. Sa kabilang banda, maaari ring mangyari ito sa Spurs kung handa silang ibigay ang hinihinging $10 milyong bawat taon ni Kornet, ayon kay Celtics beat writer Steve Bulpett. Habang parehong naghahanda ang Spurs at Clippers na gumawa ng offer kay Kornet, naniniwala si Celtics General Manager Brad Stevens na may pag-asa pa ring manatili si Kornet sa Boston dahil nais ng team na mapanatili ang flexibility sa posisyon ng sentro sa pamamagitan ng muling pagpirma kina Kornet at veteranong si Al Horford. Pero sa tingin ko, ang pinakamahalaga ay kapag tiningnan mo ang kabuuan ng team at ang direksyon na gusto naming tahakin, walang duda na ang mga prioridad namin ay maibalik sina Al at Luke, sabi ni Stevens sa isang panayam sa The Athletic matapos ang unang araw ng NBA draft noong Huwebes. Malalaking bahagi sila ng organisasyong ito. Marami silang magiging pagpipilian mula sa iba't ibang teams at karapat dapat sila doon, pero sa tingin ko, iyon pa rin ang magiging prioridad. Sa kabila ng mga balita at usap-usapan, tanging panahon lamang ang makapagsasabi kung mananatili si Kornet sa Boston o lilipat sa ibang team ngayong off-season. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Sa huling balita, hindi naman ganun kalayo ang Golden State Warriors mula sa pagiging contenders muli para sa kampyonato sa NBA. Sa katunayan, walang nakakaalam kung anong klaseng playoff run ang maaari sanang nagawa ng team ngayong season kung hindi lang na-injure si Stephen Curry sa hamstring sa second round playoff series laban sa Minnesota Timberwolves.
Habang papalapit ang NBA free agency, may ilang mahahalagang desisyon na kailangang gawin ang Warriors. Titingnan nila ang posibilidad ng pagdagdag ng mga bagong players mula sa labas upang mapalakas ang roster. Ngunit kailangan din nilang pagdesisyonan ang kapalaran ng ilan sa sarili nilang free agents. Parehong free agents ngayong off-season sina Kevon Looney at Gary Payton. May mga teams sa liga na maaaring kumalaban sa Warriors para sa serbisyo ng dalawa. Isa rin si Jonathan Kuminga sa mga pangalang dapat bantayan ng mabuti. Sa kabila nito, isang bagong ulat ang lumabas na nagsasabing posibleng mawalan ng isa sa kanilang mahahalagang rotation players ang Golden State. Ayon sa ulat ni Monty Poole ng NBC Sports Bay Area, hindi inaasahang maibabalik ng Warriors si Payton ngayong free agency. Parang malabo, ayon sa isang source noong Sabado. Gusto pa rin siya ng Golden State at may pag-asa pa rin na bumalik siya, ayon naman sa isa pang source tungkol sa sitwasyon. Pero maraming bagay ang kailangang ayusin ng team, lalo na kaugnay ng sitwasyon ni Jonathan Kuminga, kaya posibleng mapunta si Gary sa ibang team sa susunod na season. Kung mawawala nga si Payton, magiging isang malaking dagok ito para sa Warriors. Isa siya sa mga pangunahing pyesa mula sa bench, lalo na sa depensa. Sa mga nakaraang taon, malaki rin ang naging improvement ng kanyang opensa. Nitong season, naging mahalagang bahagi siya ng rotation ng Golden State. Sa kabuuan ng regular season, siya ay nakapaglaro sa 62 laro at nagsimula bilang starter sa 11 sa mga ito. Sa kabila ng limitadong playing time, ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa parehong dulo ng court. Araw-araw nag-aambag siya ng average na 6 na puntos, 3 rebounds, 1 assist at 1 steals kada laro. Kahanga-hanga rin ang kanyang shooting efficiency kung saan nagtala siya ng 57% shooting mula sa field, isang indikasyon ng kanyang mahusay na shot selection at kakayahang tapusin ang mga plays sa loob. Bagamat hindi pangunahing shooter mula sa labas, nakapagtala rin siya ng 32% shooting mula sa 3-point line na isang mahalagang kontribusyon sa spacing ng team. Bukod sa kanyang mga estatistika, kilala si Payton sa kanyang matinding depensa, hustle plays at ang kakayahang baguhin ang ritmo ng laro sa kanyang enerhiya at dedikasyon sa court. Ang kanyang presensya ay mahalaga lalo na sa mga crucial minutes ng laro kung saan madalas siyang inilalagay upang bantayan ang pinakamahuhusay na perimeter players ng kalaban. Sa kabilang banda, si Kuminga ang isa sa pinakaabang-abang na bahagi ng sitwasyong kinakaharap ngayon ng Warriors. Bilang isang young wing player na may malaking potensyal, nais siyang panatilihin ng team bilang bahagi ng kanilang long-term plans. Gayunpaman, naghahanap na siya ng mas malaking kontrata at mas mahalagang papel sa team, kaya nagsimula nang lumabas ang mga sign and trade na rumors tungkol sa kanya habang papalapit ang free agency. Maraming teams ang interesado sa kanya dahil sa kanyang kombinasyon ng athleticism, youth at defensive upside, kaya't asahan na magiging sentro ng atensyon ang Warriors sa mga susunod na araw habang nililinaw ang direksyon ng roster nila. Samantala, si Gary Payton ay isa rin sa mga maaring mawala kahit nais pa rin siya ng Golden State. Limitado ang galaw ng team dahil sa salary cap at iba pang kontraktual na usapin.